guys, good morning. Ayan, 10 AM po dito sa amin sa Canada ngayon. So, start na naman ng araw ng buntis. Pakita ko sa inyo paano nag-i-start yung aking araw. 10 na dito, so late na akong bumangon. Actually, nagising ako ng 8 AM, kaya lang feeling ko hindi pa ako nagugutom and tinatamad pa rin akong bumangon. So, yan, ngayon pa lang ako magpe-prepare ng aking breakfast. And before ako mag-prepare ng aking breakfast, ako po ay nagsasaksak ng insulin. Pero kung muna sa inyo, ano ba yung ginagawa ko araw-araw? Start dun sa aking pagkising sa umaga. Ito yung aking sa inyo aking medicine kit. Yan. Medicine kit. Ito yung aking glucometer, yung aking long-acting insulin. Ito yung pang 24 hours siya. And then, ito yung aking rapid-acting insulin, which is 3 beses ako nag-inject nito before meal. So, dati, nag-i-inject na ako before ako kumain, kahit na pagka-inject ko pa lang kumakain ako. Ngayon naman, advice sa akin ni Doc na 15 to 20 minutes before meal ay i-inject ko na siya. So, yun. Pakita ko sa inyo mamaya kung paano ko siyang sinasaksak. Then, at morning, ito yung aking sinasaksak. And then, I have metformin. Yung aking metformin is 500 mg. Iniinom ko lang siya twice a day. Sa before breakfast, tsaka before supper. Ito yung aking lagay na aking mga needles. Ayan, organize ko siya para kuha lang ako ng kuha. Ito yung needle na ginagamit ko for my glucometer. Glucometer, yun po yung ang check ko ng blood glucose. Ginagamit ko siya before, nung bago ako magbuntis. Pero ngayon kasi naka-CGM na ako. So, ito yung sensor, nakakonect na lang siya sa cellphone ko. So, hindi ko na kailangan mag-check ng aking finger tuwing kailangan ko mag-check ng sugar. So, napakalaking tulong. Pero ngayon dahil yun nga, ipapakita ko sa inyo, gusto ko ipakita sa inyo kung paano po nag-freak ng aking finger kapag ginagamit ko yung glucometer ko. Kasi minsan ginagamit ko pa rin siya para i-double check kung accurate yung aking reading, especially kapag bagong palit, ganyan. Tapos minsan naglo-low blood sugar ko, yung hypoglycemia. So dino-double check ko kung naglo-low ba siya or dahil natatakpan yung sensor kaya lang siya bumaba. Itong nasa gitna, ito naman yung needle na ginagamit ko for insulin, and this is yung alcohol swab. Instead na bulak tsaka alcohol, ito na yung ginagamit ko para binubuksan ko na lang. Yan. And let's start. So, ito yung needle. Yan. Ito yung needle na ginagamit ko sa glucometer. And here's my glucometer. Yan. Yung glucometer ko. Itong glucometer ko, bigay lang sa akin to ng aming family doctor. So, libre lang siya. Tapos, kung maubusan ako ng needle, tapos nitong strip, binibigyan lang din ako ng diabetic clinic. So, hindi ko na siya kailangang bilhin. So, napaka-swerte ng NOMA. No? Kasi, nakakuha ng mga libreng ganito. Kasi sa Pilipinas, bilhin mo talaga lahat yung supplies na yan. Pero, sabi ko, apaka-bless ko kasi andito ako, yung mga ganyang bagay, nakukuha ko na siya ng libre sa hospital. Itong CGM ko lang talaga yung kailangan ko talaga siyang bilhin sa labas sa butika. Medyo pricey. Hindi lang medyo pricey talaga siya. It cost $100 above pa. Parang $126 siya tayong bili ko doon. Pero ngayon, nakakales na ako ng 80%. At susunod na video ko, ikukwento ko sa inyo kung bakit ako nakakales na ngayon ng 80% doon sa pagbili-bili ko ng aking mga insulin at saka ng aking
CGM sensor. So, ngayon, let's start. So, by the way, nag-wash na ako ng hands and na-dry ko na siya kanina sa banyo. So, kuha lang tayo ng alcohol swab. Yan. Alcohol swab. Then, yan, ilinisin ko lang yung finger na aking i-freak. Then, ihayaan ko lang muna siyang mag-dry. So, yung iba, kalimutan ko pala, hindi ko pala nilalagay yung needle. Ayan. Pero habang nagda-dry tuloy yung aking finger. Ayan, kabit natin. Then, sindihan natin yung ating glucometer. Tapos, ang ginagamit ko lang is 4. Kasi, madali lang kasing madali lang siyang paduguin. Kahit maliit lang yung butas, talagang dumudugo na din siya. So, kaya maliit lang. Dati nasanay na ako mag-freak, hindi na ako nasasaktan. Pero ngayon, dahil nga naka-CGM na ako, madalang na ako gumamit nito. Feeling ko kapag gumagamit ulit ako, nasasaktan ulit ako. Nararamdaman ko na talaga yung sakit kapag nagagamit ako. Nagugulat. Actually, minsan hindi naman siya masakit. Magugulat ka lang talaga kasi pag pumitik siya. Diba? Magugulat ka lang talaga. So, ayan. Ito yung aking gamitin. Usually, nakikita ko iba dito sila sa dulo, ganyan. Or dito. Ayan, ganyan sila pero ako dito sa side. Dito sa side ng daliri ako nag-freak. So, ayan. Nagpapawisan yung kamay ko. Kinakabahan pa rin. Okay, yan. O, diba? So, kahit na maliit lang mababuli butas, ang dami pa nilalabas na dugo. So, titingnan ko kasi dun sa aking reading is 5.3. So, dito sa aking glucometer is 5.2 naman siya. So, it's accurate yung results ng yung reading ng aking CGMI. Accurate naman. So, yan. Nagano naman siya. Point lang yung kanyang difference. So, okay lang yun. Okay, ngayon, usin muna natin to bago tayo mag-inject na insulin. So, ito, ibabalik natin yung kanyang cover para hindi tayo matusok. Kapag inilagay lang natin siya sa ating, yan, ilagay ko lang siya dito sa flat surface, tapos tutusok ko lang siya, tapos pagka pinush mo to, matatanggal natin siya. Yan. So, tabi na muna natin to. Tapos may lagayan ako yan. Yung mga needles na ginagamit ko, may lagayan talaga niyan. Binibigay ng aming pharmacy. Okay. And next, tara na tayo sa pag-inject natin ng insulin. Kailangan natin ng alcohol swab. 5.2 is goods yun for fasting blood glucose. Ako sana ini-aim ko mas mababa pa, 4.8, 4.9, ganyan. Pero 5.2 is still okay. Okay, then ito yung needle. Yan. So, kakabit lang natin yung needle. Then, yan. Screw lang natin siya. Ito nga palang ginagamit kong ang rapid-acting insulin is TruRapid. TruRapid yung kanyang pangalan. Yan. So, open ko lang siya. Then, iti-check ko kung barado. Yan, dahil may tumulo naman. Yan, tumulo siya. Then, tingnan lang natin. Tatakpan ko muna ulit siya kasi linisin ko muna yung aking injection site. So, dito lang ako nag-i-inject sa left at saka sa right na aking chan. So, hindi ko na ipapakita sa inyo yung chan ko kasi puro kamot. So, ganito lang. So, lilinisin ko lang yung pag-i-injectan ko. Yan. Then, let it dry. Then, open. So, ang gamit ko tuwing before breakfast is yan, 10 units. Gamit ko tuwing before breakfast. And, na-dry na yung aking in-alcohol swab. So, i-ano ko na to. Tuturo ko na. Okay.
bilang lang ako ng mga ilang seconds para sure na lagay lahat. Okay, so just punasan lang ulit natin. Then, for proper disposing of needles, yan. Tanggalin lang ulit natin. Tapos, diretso natin itatapon dun sa aking needle container. Isasara lang natin and ibabalik dito sa aking pouch. Kasama na talaga siya. Cute-cute na natin. Oh, diba? Cute-cute. Okay. Then, after that, ito na yung aking metformin. Inom ako ng isa. So, ngayon, habang hinihintay ko yung 15 to 20 minutes ko, ipe-prepare ko naman yung aking breakfast. So, mamaya, magbabalik ako, mag-video ulit ako. Ayan, nagbabalik ang inyong machine. Nag-prepare lang ako ng breakfast dun sa baba. So, yung breakfast ko ngayon, hindi lang muna ako nagkanin kasi nga, ako lang naman ngayon dito, wala yung aking habibi, wala din yung aking junakis, kaya naramad na akong magluto. Mamaya na lang ako mag-rice kapag nag-lunch. Magluto ako ng lunch namin na aking habibi. Kasi ang uwi ng daughter ko is 3:30 pa, mga ganyan pa. So, yeah. So, yung breakfast ko ngayon is English muffin with peanut butter. Yung English muffin na to is made from whole grain, so good siya. And then, so yung instead na white bread, advice ko lang sa inyo, advice din sa akin ng aking dietitian, instead of white bread, so mag whole grain or whole wheat tayo ng tinapay, ganyan. So, yan. Ito ay whole grain. Then, ako ay chocolate drink. So, itong aking chocolate drink is Equate. Yan. This Equate chocolate milk for diabetic patients. Yan. Itong inumin ko na to, hindi siya purong Equate. Ito po ay hanggang dito lang. Tapos, dinagdagan ko lang siya ng water. Tapos, yung yellow, yun, kaya lang siya dumami. So, hindi ko inilalagay yung isang buong ganito. Kadalasan, ito, hinahati ko siya sa tatlong inom. Hindi ko siya iniinom sa isang inuman lang. Kasi, ito, this has a lot of nutrients. Yan. Pero mataas din siya sa carbohydrates or glucides. It contains 28 grams. So, kung hinati ko siya sa 28, sa tatlo, yung 28. So, yun lang yung bilang niya. Mataas pa rin, pero okay lang kasi balance naman siya.